ito, palibhasa sa harapan ninyo, ay magkakaroon kami kapwa ng pagkakataon ng aking makakausap sa panig na Iglesia ni Cristo at kami naman sa panig ng mga saksi ni Jehovah. Napagkasunduan namin ang isang tema na pag-uusapan. Sila ay maninindigan na ang ating Panginoon Kristo ay tao sa kalagayan magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga saksi ni Jehovah naman ay magpapatotoo mula sa Biblia, maaari din gumamit ng referensya, na ang ating Panginoong Kristo ay nasa kalagayang espiritu pamula nang siya ay mabuhay maguli sa mga patay hanggang sa kasalukuyan. So, merong isang issue diyan na may kaugnayan sa kalagayan ng Panginoong Kristo. Tao o espiritu sa ngayon. Yun ang pinakatema ng pag-uusap. Ang hiling lang namin ay ang matamang pakikinig ng mga tagapakinig. Iwasan natin yung kantsawan, ano? Yung bang sigawan pa. Ala tayo sa political arena. No? At marahil ang hayaan na lang ninyong magpahayag ng kani-kanyang panig ay ang mga mag-uusap. Parehong Biblia ang gagamitin namin na batayan. Subalit hindi dahilan sa kung ang Biblia ang ginagamit namin batayan, tama na ang paggamit. Merong binabanggit ang banal na kasulatan na di tama at wastong paggamit ng banal na kasulatan. Ano yun? Yung binabanggit dito sa unang Korinto, ang kabanata ay 2. Na ang sabi sa atin ay ang banal na kasulatan, oo nga at dapat na gamitin, ngunit kinakailangan na gamitin ito ng wasto. Kaya babantayan nyo ang bawat isa sa amin, ano? Na gamitin namin ng wasto ang kasulatan. Ang binabanggit ko, tinutukoy ko ay 2 Korinto, Kapitulo 4, ang talata 2. Sa ganitong mga pananalita. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na mga tatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos. Kaya merong mga gumagamit ng may daya ng salita ng Diyos. Kaya titingnan nyo sa amin kung sino ang gumagamit ng may daya at sino naman ang gumagamit ng walang daya. At para matiyak ninyo yan, tiyakin ninyo na ang paggamit ng talata batay sa konteksto, yung ayon sa diwa ng mga nakapaligid na talata at ayon sa gustong sabihin at ipinakakahulugan mismo ng sumulat at ng nagpasulat. Alamin din natin kung ginagamit ang talata ng ayon sa o batay sa tinatawag na time element involved o yung nasasangkot na panahon. Kaya nga't titingnan din ninyo yan. Pagka ginamit ang talata, ito ba'y ayon sa konteksto? Ito ba'y nagsaalang-alang ng nasasangkot na panahon? Sa aming pag-uusap ngayon, 2 yan sa mahalagang mga salik na gusto naming bantayan ninyo sa amin. At kung kayo may mga Biblia, ay buklatin ninyo by all means. O kaya kung meron kayong mga sulatan, isulat ninyo mga talatang ginagamit namin o gagamitin namin. Kaya taglay sa kaisipan ng mga paunang salitang ito ay naasahan namin hanggang sa magwakas. Ang pag-uusap na ito ay hindi mauwi sa rumble, hindi mauwi sa samaan ng loob. Kung hindi, ito ay nagsimulang mapayapa, matapos ng mapayapa. Salamat po. Kami po sa ngalan ng Iglesia ni Cristo ay nagpapasalamat una sa may bahay nito dahil sa kami po ay inyong payapang tinanggap. Sa kabila ng katotohanan tayo po ay ngayon lang siguro nagkita-kita, pero yan po ay kinikilala namin isang kagandahang loob mula po sa inyo. Kaya inuulit po namin, maraming salamat po. Sa gagawin pong pag-uusap, binanggit kanina ng aming magiging kausap, hindi naman magandang sabihin kalaban sapat hindi naman tayo magkakalaban, ay patutunayan nila na ang ating Panginoong Kristo
ay naging espiritu na sa kalagayan. Ibig sabihin nun, wala nang laman at buto, pasimula nang siya ay mabuhay muli mula sa kamatayan hanggang sa kasalukuyan, at ang gagamiting batayan, ayon na rin po sa kanila, ay sa Biblia at mga referensya. Yan po ay titindigan nila ang afirmatibo, at sa panig naman po ng Iglesia ni Cristo ang negatibo. At yung sinasabi po nila na ang paggamit sa Biblia ay dapat maging wasto, makakaasa po sila na ang Iglesia ni Cristo kailan pa man hindi magbibigay ng pansariling pakahulugan sa mga talata ng Biblia, kundi Biblia rin na magpapaliwanag sa sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, para sa lalong ikalaragdag ng kanila pong sinabi na paggamit sa Biblia, ay pag-ingatan nyo rin po ang talatang aming babasahin sa inyo. Dito po sa unang o ikalawang Pedro sa 3:16 ay ganito ang sinasabi po sa atin. Ngayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon ay sinasalita ang mga bagay na ito, na doon ay may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman na kalang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Dito po ay merong babala si Apostol Pedro na sa paggamit ng kasulatan, merong mga tao na di nakakaunawa. Nagpapakilalang nakakaunawa ng Biblia, pero sa katotohanan, nagmamarunong lang. Pero sa katotohanan po, ay di nauunawaan ang talagang tinutukoy ng Biblia. Kaya ano po nagagawa? Inaisisinsay ang kasulatan. Kaya nga, mag-ingat po tayo riyan. Baka ang sinasabi ay wala na po sa Biblia, baka pansariling pakahulugan na lang o sariling pagkaunawa, huwag po nating tatanggapin ang galong paliwanag na galing na lang sa kanila at hindi po galing sa Biblia. Kaya umaasa po kami na sa ating gagawing mga pag-uusap ay patuloy tayo na magtutulingan bilang magkakaibigan, at tayo palibasa pare-parehong mga tao, bagamat nagkaiba-iba ang ating pananampalataya o paniniwala, pero lahat tayo totoong naniniwalang merong Diyos. Kaya bilang mga tao na lang, kahit na magkaiba tayo ng pananampalataya o paniniwala, igalang natin ang karapatan ng bawat isa bilang mga tao. Yang tinatawag po natin na for the sake of humanity. Kaya may damdamin ng ating kapwa, iwasan natin yung mga bagay na hanggat maaari makasugat ng damdamin ng sinuman, lalo pa nga yung mga pisikal na pananakit o kaya ay mga salitang di nararapat. Maasa po kami na ang lahat ng iyan ay mailalagay natin sa kaayusan, sa kaluwalhatian po ng Diyos. Maraming salamat po. Yamang maliwanag na ang pinaka-issue na dapat na malunas. Pribilehiyo ko sa panig ng mga saksi ni Jehovah na simulan ang pag-uusap na ito sa loob ng 20 minuto. Ang ating Panginoon Kristo, nung siya'y naririto sa lupa, ay nasa kalagayang tao. Yun ay hindi namin tinututulan. Pero hindi yun ang pag-uusap. Hindi patutunayang si Kristo ay tao noon. Kung hindi, ang patutunayan ay sa kanilang panig ay si Kristo ay tao magpahanggang ngayon, at sa amin namang panig ay Espiritu. Kaya kung sakali sa pag-uusap ay basahin nila halimbawa yung 8:40 ng Juan, na ito'y paboritong teksto o talata na ginagamit ng Iglesia ni Cristo, hindi kami tutol dito. Bakit? Noon yun nung narito sa lupa si Kristo yun Kaya nang sabihin niyang, "Datapot ngayon ay pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos." Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Si Kristo Jesus ay tao noon. Wala kaming tutol doon. Baka mamaya gamitin ito No. Yun namang unang Timoteo 2:5, ginagamit din ang Iglesia ni Kristo yon. Antimano, gusto na naming puntahan sapagkat gagamitin ko rin ito sa aking panig naman. Pero ginagamit nila ng Iglesia, sa panig din nila ito. So, pareho namin ginagamit ito, gagamitin ko na rin, antimano. Ang talata ay kababasahan ng ganito.
Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong, yan ang pagdidiin, no, ng iglesia. Ang taong si Kristo Jesus. Ano po ang pagtatapat ng Apostol Pablo kung ano siya bilang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? Taong tagapamagitan. Ano po kung gayon si Kristo? Tao. Yan ang style naman ng pagsasalita. Akala nila tapos na kami ron, no? Ngunit nagkamali sila. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag gumagamit ng talata sa Biblia, babantayan ninyo yung konteksto kung isinaalang-alang. Yung konteksto ba, yung bang nakapaligid ng mga talata na may kaugnayan doon sa talatang binasa. Kaso hindi binasa yung talatang 6, pinutol na. Sa Bibliang Tagalog, mapupuna na ito ay ginamitan ng quit o comma. Kaya kung itutuloy natin, ay ganitong mababasa natin yung dalawang talata. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat, na pagkapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Kaya ang binabanggit sa 5 na taong si Kristo Jesus ay pinaliliwanag ng Apostol Pablo na yun ay ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Kaya kung sinasabing ibinigay, anong panahunan ito? Ito ba'y pangkasalukuyan, panghinaharap o pangnakaraan? Present, future, or past tense? Sa mga, kahit na nakaabot ng grade 6, naintindihan nila na yan past tense, pangnakaraan, yung salitang ibinigay. Kaya kung ibinigay, yung binabanggit dito na taong si Kristo Jesus na binigay ang sarili, alin ngayon yung ibinigay na yun? Hindi yung taong si Kristo Jesus. Yung kanyang pagiging tao. Yung kasi ay pantubos. Bakit natin natiyak na yung ibinigay na iyon ang kalagayang tao? Ang Panginoon sa Kristo mismo ang sanggunian natin at gumamit din siya ng salitang ugat na bigay sa kanyang panghinaharap na anyo. Ito ay naririto sa kapitulo 6 ng Juan, ang talata ay 51, sa ganitong pangusap ni Jesus. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ito'y pang hinaharap, pang nakaraan, o pang kasalukuyan. Yung sinabi ni Jesus na yung kanyang laman ay ibibigay, pang hinaharap. Tama kayo? Sa makatwid ay yun ang layon ng laman o pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. Alalang bagay, ang ibigay iyon nang sa gayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga sasampalataya sa paglalaang ito ng Diyos. Ito ay pinakapantubos. Ngayon, ang tanong, yung bang sinabi ng Panginoon Kristo na kanyang laman na ibibigay anya sa ikabubuhay ng sanglibutan, yung ba naman ay ibinigay na? Ayun, ibinigay na ba yun? Ayun, ibinigay na. Yan ang babalingan natin. Yung pinutol ng pagbasa ng Iglesia ni Cristo na hahanggang doon sa talatang 5 laang ang pagbasa. Subalit sa pagkapatuloy, sa 6, nasumpungan natin na ang time element involved dito ay past tense na. Kaya naibigay na. Bakit may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Kaya naibigay yung laman. Ngayon, kung baga ating babalingan muli ang talatang 6. Meron ba tayong nabasa rito na matapos na yun ay ibigay binawing muli? Tingnan natin. Ang taong si Kristo Jesus na ibinigay bawi ang kanyang sarili na pantubo sa lahat. Kayo man, ang tumingin sa inyong Biblia, walang salitang bawi dito. Basta nakalagay, ibinigay. Kung ibinigay, hindi na babawiin nyo. Sapagkat kapag kayo na binawi, alalong bagay, ang taglayin muli ang gayong kalagayan bilang tao, nangangahulugan na yung laman na iyon, na ang layunin ay
ibigay para nang sa gayon magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao, babawiin din yung sana ay pagkakaloob na buhay na walang hanggan. Bakit? Binawi mo yung pantubos ibinigay yun, pagkatapos binawi mo. Hindi ibinigay. Ang sabi ng kasulatan, ibinigay. At wala tayong nabasa na yun binawi. Kaya ang paniniwala po ng mga saksi ni Jehovah, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi na maaaring manatili sa kalagayang tao o kalagayang laman, sapagkat yung kanyang tatawang laman na iyon ay napakalinaw ng ating nabasa mula sa pangusap mismo ng Panginoon Jesus. Yun ay kanyang ibibigay na para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng tao. At sabi naman ng Apostol Pablo, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Paano magiging tao pa si Kristo Jesus? Mamaya baka basahin din nila yung iba pang talata. Pero nais ko na bigyan pansin niyo yan. Ang timanay sinagot ko na yung kanilang sigurado 100% babasahin. Kaya mamaya replay na lang yan. Alin pa ang babasahin nila? Na tututol sila sa pagsasabing pamulay ka, yung pinirmahan mo ikang talata rito, yung tema ay pamula ng mabuhay muli mula sa kamatayan. Ang Panginoong Jesucristo ay nasa kalagayan ng Espiritu. Paano ika yung, baka mamaya itanong pa sa akin, paano ika yung nasa sa Lucas Kapitulo 24 mula sa talatang 37? Ito ba niya hindi ba totoo pagkatapos na mabuhay maguli ang Panginoon Jesucristo? Yan, sa tanungan dyan nagkakagipitan. Kaya Timanay, gusto ko nang sagutin nga Datapwat sila kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Yan. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangagugulumihanan at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Yan, didiin niya. Meron ba niyang pagbabago? Ako rin nga. Yung bang nagsasalita, ikay iba pa, ako rin nga. Ayan. Parang ministro na rin ng iglesia yatang lumilitaw. Hindi naman. Ganun lang ang style nila Kanina sarili silang style Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Yan ang ministro ng iglesia. Ay, ano po ikaw ang ating nabasa? Yan, medyo galit pa yan. Si Kristo na ay tao magpahanggang noong siya matapos na mabuhay maguli sa mga patay. Tao, bakit po? Sinasabi ng saksi ni Jehovah, siya ay espiritu. Sinabi ni Kristo, hindi siya espiritu, kundi tao. Di ika-antikristo kayo. Yan, naunahan ko na. Paano ika ngayon niya? Alam po ninyo, ayon sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo, matapos na siya buhayin maguli, talagang sinabi ng Biblia na naging espiritu ang kalagayan. Sa 1 Corinto 15:45 ay ganito ang ating matutunghayan. Ang sabi ng talata ay ganito. Gayon din naman nasusulat. Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ano po ang nangyari sa huling Adam? Naging espiritong nagbibigay buhay. Kapag ang salita ay naging, pahiwatig ito ng pagbabago. Mukha nung ang harina naging tinapay. Kaya ang kinakain mo hindi na harina, tinapay na yon. Yunikang tubig, gaya ng ulat ng Biblia, naging dugo ng daiti ni Moises ang kanyang tungkod sa mga tubig ng Ehipto. Ang tubig naging dugo. Kaya dito anong nangyari sa ating Panginoon Jesucristo na siyang tinaguriang huling Adam? Ang huling Adam ay naging espiritu na
Anong uri ng espiritu? O espiritu ba na ang kaloob kamatayan, o espiritu na ang kaloob o may kapamahalan at kapangyarihang ipagkaloob buhay? Naging espiritong nagbibigay buhay. So, yamang ito ang siyang inihayag ng banal na kasulatan. Paano natin ngayon mai-reconcile yung nasa Lucas Kapitulo 24? Ang pinatutunayan ng banal na kasulatan ay ito'y nang ang Panginoon Jesucristo ay mabuhay maguli, ito na, naging espiritu. Pero para sa gayon, siya'y makita at sampalatayanan na tunay nga siyang nabuhay na maguli. Sa halip na tinig lamang ang kanyang iparirinig, ang Panginoon Jesucristo ay nag-anyo ng mga katawan ng tao. Kung minsan pa nga, hindi mismo yung may bakas ng pagkakapako sa kanya na katawang ginagamit niya. Marahil naninibago ang mga ibang iglesia ni Kristo sa bagay niyan. Basahin niyo ang inyong Biblia. Pagdating niyo sa bahay, ulit-ulitin niyo itong babasahin ko. Marcos 16:12. Ano ang pahayag sa atin? Ang sabi rito ganito. 16:12 ng Marcos. At pagkatapos ng mga bagay nito, ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid. Napakita sa ibang anyo. At ang totoo, minsan napagkakamalan pa nga siyang hardinero. Hindi siya agad makilala, maliban na lamang na yung kanyang tono ng boses niya at yung paraan ng kanyang pagsasalita ay siya muling kanyang ginagamit katulad kay Maria. So, ang Panginoon Jesucristo ay pansamantalang gumagamit ng mga katawan ng tao para lamang siya ay makita. Ang katulad ay ng mga anghel na maluwalhati na kapag gustong magpakita sa tao, nagkakaroon ng katawang tao. Yung anghel na nakipagbuno ng magdamag kay Jacob, yung anghel na napakita kay Maria, yung anghel na napakita sa mag-asawang si Manoah, ito'y mga tao nang magpakita. Pero ang tanong, ano ba sa tunay na kalagayan ang mga anghel na maluwalhati? Mga espiritu. At yan ay kahit hindi ko basahin ng talata, yan ay minado rin sila. Espiritu sa kalagayan. Pero yung bang espiritu kapag ka ipinahihintulot ng Diyos, ay maaaring magkatawang tao kahit man lamang pansamantala. Oo, maaari naman. Kaya gayon ang nangyari sa Panginoon Jesucristo. Pansamantala na yung kanyang katawang espiritu ay nagpakita sa katawang laman upang lamang mapapaniwala at sumampalataya ang kanyang mga alagad na tunay na siya'y nabuhay na mag-ulit. Kaya temporary lamang yung pagpapakita niya bilang tao pagkatapos na mabuhay na mag-ulit. Kahit na nung umaakyat na, ayon sa Gawa 1:11, tiyak na babasahin din nila yan. Ang Panginoon Jesucristo ay tinitingala pa rin at taglay pa rin niya pansamantala yung katawang laman. Kung kaya nga ba, ang sabi ng mga anghel sa mga alagad niyang taga-Galilea, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Hindi in like form ang pinag-uusapan, kundi in like manner, sa gayon ding paraan na babalik siya. Pero bigyang pansin, doon sa 9 ay ganito ang tala. At pagkasabi niya ng mga bagay nito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Kaya, ikinubli na, pero patuloy pa rin nakatingin. Ang tanong, natitiyak ba ninyo na pagkaraan na siya ikubli, patuloy pa siyang nagpapakita sa anyo ng isang tao
Katulad ng kanilang nakita ng pag-akyat niya sa langit. Hindi maaari na magkagayon dahilan sa pangyayaring ang Panginoon Kristo ay magre-report na sa kanyang Ama. At sa pagre-report niya sa kanyang Ama ay kinakailangan na humarap siya sa kanyang Ama. At sa pagharap niya sa kanyang Ama, hindi siya maaaring humarap sa kalagayang tao. Bakit? Sa 33:20 ng Exodo, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ang tao ay hindi maaaring makatagal sa ningning ng Diyos, mamamatay siya. Kaya kung si Kristo ay humarap sa Diyos bilang tao, siya ay patay sa ngayon. Ngunit ano sabi ng Apokalipsis 1:18? At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Entonces, humarap siya sa kanyang Ama, hindi bilang isang tao. Sapagkat kung humarap siya bilang tao, patay siya. Sabi niya, nabubuhay siya. Hindi tao na humarap sa kanyang Ama. Espiritu. Salamat po. Sa inyo kanina, si Kristo ay hindi na tao nung siya ay mabuhay na maguli. Totoo po o hindi? Pinatunayan ko sa pamamagitan ng talata ng Biblia. Binasa nyo rin ang unang Timoteo 2:5 at 6. At 6. Yan. Sa 5, pinatutunayan si Kristo po ay tao. Kailan po naging apostol si Apostol Pablo? Noon po bang si Kristo ay nasa langit na o nung wala pa sa langit? Kung pagka-apostol ang pag-uusapan, sagot po ay kaya nga sabi ko, kung pagka-apostol ang pag-uusapan, naging apostol si Kristo Jesus. Si Apostol Pablo, naging apostol. Nung siya'y nasa langit na? Nabuhay ng maguli mula sa mga patay. Ang itinatanong ko sa inyo, ano ang panahon nung si Apostol Pablo ay maging apostol? Nasa langit na ba si Kristo o nasa lupa pa? Yung pinag-uusapan pagka-apostol ni Pablo, di nasa langit na noong maging apostol. Sino nasa langit na? Si Kristo. Si Kristo. Nang isulat po ni Apostol Pablo ang mga sulat niya sa Biblia, nasaan po si Kristo noon? Nasa langit. Nang salitain ni Apostol Pablo, nang isinusulat niya ang Biblia, na ang isa sa sinulat niya yung unang Timoteo 2:5, ano ang pagtuturo niya kay Kristo? Sumulat siya sa pangnakaraang panahon. Sinasabi po ba roon na si Kristo tao noon lamang nakaraang panahon? Hindi. Doon sa paggamit ng salitang ibinigay. Pangnakaraan kasi yun. Alin po ang ibinigay? Yung kalagayang tao o yung kanyang buhay? Ang sabi nito, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili. Ang sarili. Yung kalagayan po ba tinutukoy na tao? Ano ba ang kalagayan niya? Ano ang sarili ba ni Kristo? Di ba tao nung nasa lupa? Pagka ibinigay niyo po ba ang sarili, lahat po ba ng kahulugan ng pagbibigay ng sarili, pagbibigay ng kalagayang tao? Ang sabi rin, taong si Kristo Jesus na ibinigay. Ano ang ibinigay? Yung kalagayan o sarili? Sang-ayon sa unang ito, ililiwanag ko ng Ingles. Ano po ibinigay? Yung kanyang self o yung kanyang state of being? State of being. Bakit? Sapagkat sa Juan 6:51, ang sabi ron, ako ang tinapay na buhay, na galing sa langit. At 2:5 po tayo. Siyempre, magkakasama yan Kung yan lang ang itatanong mo, at hindi mo isasama yung iba, kaugnay yung talatang yun. Iwas po kayo sa Timoteo 2:5. Hindi naman. Kinakailangan lang isama natin. Tsaka tayo pumunta ron. Nagkakatulong yan. Ikaw pala naman, ang gusto mo yung katulong na talata huwag nang isali. Kayo po gumamit ng Timoteo 2:5. Kaya nga. Nasa anong panahon ng isulat yun ni Apostol Pablo? Si Kristo po ba nasa langit na o nasa lupa? Sinagot na kita, no? Nang sumulat siya po. Nang isulat po niya yun. Ikaw pala naman Kaya nga. Para ano tayo? Ikaw naman ano po ang pagpapatotoo niya? Pwede ko rin gawin sa iyo yan. Pwede ko rin gawin sa iyo yan. Hindi pa ako natatapos magsalita Pwede rin kitang harangin. Sanay ako dyan. Kung sanayan lang, sanay ako sa iyo siguro. Sige po, sagot.
Yung unang Timoteo 2:5 says, sinulat ng Apostol Pablo na si Kristo ay nasa langit na pero pang nakaraan. Para matubos ni Kristo ang tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito po, nilinaw din ni Apostol Pablo yan dito po sa aklat ng Roma sa 5:8 hanggang 9. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga